Si Timur, habang tumatawa, ay nagsabi na inaasahan niya na ito ang mangyayari. Nang tanungin niya kung kamusta ang anak niya, sumagot si Semyonov na may talento ito. Dahil dito, sinabi ni Timur sa anak niya na huwag malungkot dahil iniisip ni Semyonov na hindi siya masama. Gayunpaman, nang tanungin ni Semyonov kung natutunan ba niya ang estilo na iyon mula sa kanyang ama, sumagot si Sonya na tama siya. Binanggit niya na inirekomenda si Sonya bilang tank dahil sa kanyang lakas at iminungkahi na lumaban sa estilo ni Semyonov. Samantala, sinabi ni Timur na siya ang pinakamahusay sa kanilang bansa pagdating sa kung paano matutunan kung paano lumaban tulad ni Semyonov. Ngunit hindi natuwa si Semyonov matapos marinig ito at tiningnan pa nga ng masama si Timur. Sinabi ni Semyonov kay Sonya na kapag ginamit niya ang kalasag at sibat, pantay ang distribusyon ng kanyang lakas, at alam ito ni Sonya. Ipinaliwanag pa niya na ang estilo na ito ay hindi nakatuon ang lakas sa isang bahagi lamang. Sinabi ni Semyonov na ang estilo na ito ay nakatuon sa pag-iwas at pagkontrol sa halip na tuwirang pag-atake. Sinabi ni Semyonov sa kanya na kanina lamang ay napansin niya na pinahusay niya ang kanyang lakas upang umatake o magtanggol, ngunit dahil masyado siyang nag-focus dito, tumigas ang kanyang katawan, na nagpahirap sa paglipat sa pagitan ng pag-atake at depensa. Malinaw na sinabi ni Semyonov na sa kasalukuyang estilo ni Sonya, hindi niya mararating ang kanyang buong potensyal. Dahil dito iminungkahi niya na dapat niyang itapon ang kalasag, at gumamit ng dalawang sibat upang maging short-range dealer. Sa ganitong paraan, magagamit niya ang kanyang lakas at liksi sa pinakamataas na antas. Habang sinasabi ni Semyonov na kung babaguhin niya ang kanyang posisyon at sumama sa kanyang koponan, matutulungan niya siyang lumago, ngunit agad na tumanggi si Sonya sa ideyang ito. Nagulat si Semyonov nang marinig na ayaw niyang makinig sa kanyang mahusay na payo, dahil dito ay nagsimulang magpuyos sa galit si Semyonov, at tila magsisimula na ang kanyang pagiging bayolenteng personalidad. Nang napansin ito ni Timur, ay agad na sinabi niya kay Semyonov na kumalma, at tinanong kung ano ang masama sa estilo ng kanyang anak. Sinabi ni Semyonov na ang estilo niya ay sayang, at hindi niya magagamit ang kanyang magagandang kakayahan. Ninenervyos na sumagot si Timur na maganda rin ang bilis ng kanyang anak. Sinabi ni Timur na pagdating sa pagiging tanker na gumagamit ng liksi, bilis, at lakas, si Semyonov ang pinakamahusay para matutunan niya. Sinabi naman ni Semyonov na iyon mismo ang dahilan kaya niya gustong maging close-range dealer na may dalawang sibat siya, sa halip na tanker. Sinabi ni Semyonov na madali siyang makakakuha ng mga kills kung gagamit siya ng parehong kamay, kaya tinanong niya kung bakit niya dapat sayangin iyon sa pamamagitan ng pagdadala ng kalasag. Nadidisappoint namang sinabi ni Timur na hindi pa rin naiintindihan ni Semyonov ang mga babae. Nagagalit namang tinanong ni Semyonov kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Masaya namang sinabi niya kay Semyonov na siya ang huwara ng mga tanker. Galit na tinadyakan ni Semyonov ang tuhod ni Timur at tinanong kung ano ang kinalaman nito sa mga babae. Habang patuloy na iniinda ang sipa sa kanya, sinabi ni Timur kay Semyonov na 18 taon nang namuhay si Sonya para maging katulad ni Semyonov, kaya nakiusap siya kay Semyonov na huwag durugan ang kanyang mga pangarap. Matapos marinig ito ay sinabi ni Semyonov na naiintindihan niya, ngunit bigla siyang nagulat nang mapagtanto na 18 taon lang si Sonya. Dahil dito ay sinimulan niyang lapitan siya, habang iniisip na kung naabot niya ang ganitong antas sa edad na 18, maaaring umabot ang kanyang halaga ng 100 bilyon sa hinaharap. Matapos namang makarating kay Sonya ay hinawakan niya ito sa balikat, na ikinagulat ng dalaga, at pagkatapos ay biglang sinabi ni Semyonov kay Sonya na pananagutan niya siya, at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanya sa kanilang bansa. Sa kabilang banda si Heian matapos marinig ang lahat ng ito, ay sandaling natulala, at pagkatapos ay napuno ng pagkagulat, dahil pakiramdam niya ay pinagtradoran siya ng kanyang uncle. Makalipas ang ilang araw ay umalis na siya sa Kazakhstan, at bawat galaw niya ay pinagtutuunan ng pansin ng buong mundo, kasama ang mga malalaking club sa buong mundo na nag-aalok sa kanya ng mga kahangahangang alok. Kumalat pa nga ang mga balita na near-review ito ng kanyang management team,
At ang balita ng kanyang pag-alis sa bansa ay kumalat sa social media. Dahil dito, mas lumaganap ang kwento ng paglipat sa ibang bansa ni Semeniov, at sa panahon na mataas ang kuryosidad ng mga tao, sa pagdating niya sa airport, ay binombo siya ng mga tanong ng media. Tinanong ng media kung totoo bang papasok si Semeniov sa European League at alin ang pipiliin niya. Sumagot si Semeniov na 100% na tsismis ito. Samantala, lumabas din si Sonia sa airport, at sinabi ni Semeniov na may mga bagay pa siyang dapat ayusin dito. Noong nasa Kazakhstan pa sila, tinanggihan ni Sonia ang alok ni Semeniov dahil narinig niyang nagpadala ng love calls ang malalaking liga kay Semeniov, kaya tinanong niya kung bakit siya pupunta sa Korea kung wala siya roon. Sinabi ni Sonia na pagdating sa internasyonal na pagganap, magkapareho ang kanilang mga bansa, kaya mas may sense na gamitin ang koneksyon ng kanyang ama sa Europa at pumunta roon. Iniisip ni Semeniov na sumasang-ayon siya sa kanya, kaya nag-isip siya kung ano ang gagawin. Iniisip niya na kung pupunta siya sa Europa ng ilang taon at mababayaran, magagamit niya ang perang iyon para sa lahat. Alam ni Semeniov na magkakahalaga si Sonia ng €1,000,000 sa malapit na hinaharap, kaya iniisip niya kung tatanggapin niya ang alok o mag-i-invest sa hinaharap ng isa pang manlalaro. Malinaw ang sagot, hindi siya pupunta sa Europa, kaya sinabi niyang pananagutan niya siya, at kung pupunta man siya, isasama niya siya. Dahil dito ay masayang pumayag si Sonia sa kanyang alok. Samantala si Semeniov matapos sabihin ang lahat ng ito kay Jeho ay tinanong siya kung hindi ba't maganda ang kanyang ginawang deal. Nagulat si Jeho sa sinabi niyang ito, ngunit nang tanungin niya kung bakit hindi bumalik si Heian kasama niya, sumagot si Semeniov na sinabi ni Heian na may isang bagay siyang kailangang ayusin sa France. Nag-aalala si Jeho kung bakit umalis si Heian ng ganoon, at iniisip niya kung ano ang ginagawa ni Semeniov sa kanya, ngunit ayaw din niyang malaman, dahil natatakot siyang malaman ang katotohanan, na ang kanyang anak ay may gusto sa kanyang kaibigan. Kinabukasan, dinala ni Semeniov si Sonia sa clubhouse, kung saan ipinakilala niya siya sa instructor ng spearmanship na si Maxim Blanco, na dinala ng coach na si Gabriel mula sa France. Binati ni Maxim si Sonia sa French, na isinali ni Semeniov para sa kanya, magalang namang binati din siya ni Sonia pabalik. Kasunod nito ay kumpiyansang sinabi ni Maxim na siya'y Miss-lan, kaya dapat sulit ang oras niya matapos siyang dalhin sa maliit na bansang ito. Sinabi ni Semeniov kay Sonia na ipakita kay Maxim kung ano ang mayroon siya, at habang pumapasok siya sa test room, sinabi ni Semeniov kay Sonia na ipaalam sa kanila kapag handa na siya, upang ihanda nila ang anumang halimaw na gusto niya. Bago magsimula si Sonia, sinabi niya na kailangan niyang magtanong. At iyon ay kung ano ang halimaw na tinalo ni Semeniov nang una siyang pumasok sa battlefield. Nang sumagot si Semeniov na sinabi niya na, iyon ay isang salaban, sinabi ni Sonia na haharapin din niya iyon. Kaya pinalabas nila ang isang salaban. Inatake ng salaban si Sonia, ngunit iniwasan niya ang pag-atake at sinaksak ang salaban ng isang atake lamang. Sa pagkabigla, sinabi ni Maxim na elegante iyon, at nang tanungin ni Sonia si Semeniov kung kumusta ang kanyang performance, sumagot si Semeniov na gagaling pa siya kung mag-e-ensayo. Sinabi naman ni Sonia kay Semeniov na purihin siya sa mga ganitong pagkakataon, kaya sinabi ni Semeniov na mahusay ang ginawa niya para sa isang bata. Kasunod nito ay tinanong ni Sonia kung ano ang dapat niyang matutunan mula sa coach. Sinabi ni Semeniov na huwag mag-alala dahil si Maxim ay nandyan lamang kapag wala siya, at ipinaalala niya na sinabi niyang pananagutan niya siya. Sigurado si Semeniov na magiging mas mahusay si Maxim kaysa sa kanya kapag nagsimula na ang pagsasanay, at sinabi niyang hindi magiging madali ang pagsasanay niya, kung saan sumagot si Maxim na syempre hindi magiging madali iyon. Nang sinabi ni Semeniov na 1 buwan na lang bago magsimula ang season, nag-alala si Sonia, ngunit sinabi ni Semeniov na gagawin nilang bituin siya ng pambungad na laban. Pagkatapos ng 1 buwan, paglipas ng taglamig, dumating ang pambungad na laban ng season, at inanunsyo ng mga komentaryo na ang laban ay sa pagitan ng YSM at Seoul BC, na historikal na pinakamalakas na koponan sa bawat postseason. Haharapin ng Seoul BC ang mga bagong higanti ng KB1,
ang YSM. Narinig ng mga komentaryo na may isang bagay silang dapat pansinin. Tiningnan nila ang order ng YSM, at napansin na si Semanyov ang pumili ng mga miyembrong ito at ang kanilang atensyon ay nasa mga bagong dating. Nagtataka ang mga komentaryo kung anong uri ng mga galaw ang ipapakita ng mga bagong dating sa kanila. Ayon sa komposisyon ng koponan ng YSM, mayroon silang 3 tanker, 4 na malapitang manlalaban, 3 taga-baril mula sa malayo, at 1 support. Sumunod sa kasalukuyang trend, nagpatibay sila ng 3 tanker na komposisyon para sa balanse. Gagamitin ni Bao ang crossbow upang punan ang posisyon ng taga-baril mula sa malayo habang ginagamit din ang kanyang kakayahan upang magtagumpay sa mas malapit na mga laban. Samantala, si Choi Hayek ay isang tank na nagsimula bilang malapitang damage dealer, at si Jun ay isang malapitang damage dealer na ngayon ngunit orihinal na isang support player. Sinabi ng mga komentaryo na kung ang mga manlalaro ay nag-farming o nasa isang team fight, maaari nilang baguhin ang mga posisyon ayon sa kinakailangan, na nagbibigay daan sa kanila na baguhin ang kanilang mga plano ayon sa progreso ng laban. Bagaman mahina ang mentalidad ni Shim, ang kanyang malakas na aura at kakayahan ay maaaring lumikha ng malawak na bombardment mula sa malayo. Bigla, nang tanungin ni Semanyov si Gabriel kung sa palagay niya maaari silang manalo laban sa Seoul, sumagot si Gabriel ng oo dahil naabot na ng kanilang koponan ang isa pang antas. Samantala, ang lihim na barahan na nagpapanatili sa Korea sa gilid sa nakalipas na buwan ay si Sonia Akhmatov. Mula nang lumipat mula sa paggamit ng sibat at kalasag patungo sa paggamit ng mahabang sibat, kahanga-hanga ang paglago ni Sonia. Alam ni Semanyov na tumaas ang kanyang kasanayan ng 3, liksi ng 5, at bilis ng 2, kaya iniisip niya na dapat mataas ang limitasyon ng kanyang paglago dahil masyado nang mataas ang kanyang stats. Napansin ni Semanyov na mas magaling siya pagkatapos magpalit ng posisyon, ngunit inabot ng 3 araw para kumbonsihin siyang magpalit ng posisyon. Samantala, sinabi ni Gabriel na bukod kay Nathan, hindi pa siya nakakita ng sinumang nag-improve ng ganito kabilis, at sinabi ni Semanyov na magiging world-class si Sonia sa lalong madaling panahon. Sigurado si Semanyov na makakakuha siya ng 2 milyon dahil kay Sonia, ngunit bigla, nang makita ni Semanyov si Maxim na nagsasabing si Sonia ay kanyang himala, nagtataka si Semanyov kung seryoso si Maxim na siya lang ang nagturo kay Sonia, gayunpaman, iniisip ni Semanyov na wala namang masama doon. Samantala, nagsisimula ang unang round ng Grave of Warriors. Habang nagsisimula ang laban, ginamit ni Sonia ang rebound mula sa pagkontak ng sibat sa lupa upang tumalon, na tila imposible, ngunit nakuha niya ang isang kill. Bigla, pumatay siya ng isa pang manlalaro mula sa kabilang koponan sa kanyang likuran, at sa pagkabigla ni Bone, iniisip niyang tama ang coach. Sinabi ni Bam sa lahat na huminto sa pangangaso at mag-regroup sa kanila dahil iniisip niyang mananalo sila kung lalaban sila. Namangha si B na nakuha niya ang 2 kill ng walang gasgas, at namangha rin si Semanyov na sa maikling panahon, tumaas ang kanyang liksi mula 80 hanggang 81 at ang kanyang kasanayan mula 76 hanggang 78. Biglang, pumatay ulit si Sonia ng isa pang manlalaro at iniisip niyang masyado siyang nakafocus sa pagiging tanker, ngunit masaya ang pagiging damage dealer. Kasabay nito, naalala niya ang payo ni Semanyov na walang saysay kung mamatay ang kanyang kakampi dahil sa isang sakam na desisyon at dapat niyang unahin ang kaligtasan ng kanyang kakampi kaysa sa pag-secure ng mga kill. Binalaan ni Semanyov na kung hindi niya gagawin iyon, siguraduhin niyang matututo siya at umaasa siyang patuloy na magiging mabait sa kanya. Bigla, nakita ni Sonia na nahihirapan ang kanyang kakampi, kaya agad siyang nagmamadaling iligtas siya at sinaksak ang kalabang manlalaro. Kasunod ng triple kill ni Sonia, naglalabanan ng harapan ang Seoul BC at YSM, at pagkatapos ng ilang panahon, nanalo ang YSM. Naitala nila ang kahanga-hangang iskor na 9-0 sa unang laro. Sinabi ng mga komentaryo na kamangha-mangha ang makita si Sonia sa aksyon, na bagong damage dealer ng YSM. Ayon sa mga komentaryo, napatunayan niya ang kanyang halaga sa isang laro lamang, kaya nauunawaan nila kung bakit dinala siya ni YSM owners mula sa Kazakhstan.
Sa break, si Shim ay nakaupo sa banyo at nagbabasa ng mga komento ng mga lalaki tungkol sa kanya, at siya'y galit na galit. Bigla niyang narinig ang isang tao sa labas na nagsasabing si Shim ay walang halaga sa YSM, at ang taong nagsasabi nito ay isang manlalaro ng Seoul BC. Sinabi ng manlalaro sa kanyang kasama na mukhang abala si Shim na nagpapadala sa banyagang manlalaro para magawa ang kahit ano, at kahit maganda ang mga kakayahan ni Shim, wala siyang ginagawa. Sinabi ng isa pang manlalaro na kung ang ibang tao ang may ganitong kakayahan, makakapagsulat sila ng kasaysayan. Nagsimulang purihin ng mga manlalaro ng Seoul si Sonia habang naririnig ito ni Shim. Ngunit nang sabihin nila na gusto nila na wala nang magagawa si Shim kundi manahimik, umabot sa sukdulan ang galit ni Shim, at agad siyang lumabas, sumisigaw ng, "Ano ang sinabi niyo?" Ang isa sa mga manlalaro ay nag-alala, ngunit sinabi ng isa pang manlalaro sa kanyang kasama na huwag mag-alala dahil iniisip niya na magagamit nila ang galit ni Shim para sa kanilang laro. Tinanong ng manlalaro si Shim kung ano ang problema at kung may mali silang sinabi. Habang iniisip na kung magdudulot ng eksena si Shim doon, mapipilitang umupo siya sa labas. Galit na lumapit si Shim sa kanila, ngunit biglang narinig nila ang tunog ng flush mula sa isang banyo sa tabi ng lumabas si Shim. Biglang bumukas ang pinto at tumama sa mukha ni Shim, at ang lalaking nasa loob ay si Semonyov. Nag-alala ang mga manlalaro ng Seoul BC nang makita si Semonyov, at sinabi ni Semonyov na gumagamit siya ng banyo nang marinig niya ang isang kawili-wiling bagay. Sinabi ni Semonyov na iniisip niya kung paano magre-react si Shim dito, ngunit tinanong niya kung tapos na sila dahil umaasa siyang may karagdagan pa. Bigla, humingi ng tawad ang mga manlalaro ng Seoul, kaya sinabi ni Semonyov na kung iyon lang, nakakapanlumo. Ngunit sinabi niya kay Shim na humingi ng tawad sa mga manlalaro ng Seoul. Nabigla si Shim, at nang tanungin niya kung bakit siya dapat humingi ng tawad dahil ang mga manlalaro ng Seoul ang nagsimula. Galit na sumagot si Semonyov na sigurado siyang may sapat na dahilan sila para latein si Shim dahil bakit pa kailangang makinig ni Shim sa mga taong nilalay siya sa gitna ng laban. Tumangging humingi ng tawad si Shim, ngunit agad na itinulak pababa ni Semonyov ang ulo niya at humingi ng tawad sa kanila habang nagsasalita na parang si Shim, na nagpapahintulot sa kanyang ugali na hadlangan ang laro. Naguluhan ang mga manlalaro ng Seoul sa nakikita, ngunit sinabi ni Semonyov na ayos na at maghahanda sila para sa susunod na laro. Ngunit bago umalis, sinabi ni Semonyov sa mga manlalaro ng Seoul na maswerte sila ngayon. Sinabi ni Semonyov na si Shim ay nasa probation pa kaya niya sila pinatawad ng ganito, at pagkatapos niyang sabihin na wala ng susunod na pagkakataon, umalis siya. Bago ang susunod na round, iniutos ni No sa koponan na tulad ng sa unang laro, magkakaroon sila ng check team na nakatuon kay Sonia at isang hunt team na nakatuon sa iba't ibang papel. Sinabi ni No na ang laban na ito ay isang pagkakataon para kina Semonyov at Gabriel na subukan ang mga kakayahan ni Sonia, ngunit dahil doon, isa rin itong pagkakataon upang malaman kung ang kanilang pangunahing taktika at mga utos ay gagana sa KB1. Sinabi ni No na marami silang pagkakataon upang subukan ang mga bagong kasanayan, ngunit kasabay nito, galit pa rin si Shim sa mga manlalaro ng Seoul at nakikita niyang tumatawa sila sa kanya mula sa kanilang mga upuan, kaya plano niyang pagbayarin sila. Ang susunod na round ay nasa Ant Nest Dungeon, na ginagamit ng Underworld upang magsagawa ng mga eksperimento sa mga gigantified at agitated battleground ants. Sa malalaking tunnels nito, may mga mas maliit na silid na puno ng mga ants, at sa pinakadulo, ang boss monster na reyna ng mga ants ay tatawag ng mas maraming ants kapag nakaramdam ng panganib. Sa pagpasok sa ant nest, ang dungeon na ito ay nangangailangan ng mga manlalaro na patayin ang bawat individual na ant, kaya excited ang mga komentaryo na makita kung ano ang ipapakita ng bawat koponan sa kanila. Abangan ang susunod na kabanata.